Bethlehem of Judea, in the days of King Herod, behold, Magi from the east arrived in Jerusalem, saying, Where is the newborn King of the Jews? We saw his star at its rising, and have come to do him homage. When King Herod heard this, he was greatly troubled, and all Jerusalem with him. Assembling all the chief priests and the scribes of the people, he inquired of them where the Christ was to be born. He said to him, In Bethlehem of Judea. For thus it has been written through the prophet, And you, Bethlehem, land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, since from you shall come a ruler, who is to shepherd my people Israel. Then Herod called the Magi secretly, and ascertained from them the time of the star's appearance. He sent them to Bethlehem and said, Go and search diligently for the child. When you have found him, bring me word, that I too may go and do him homage. After their audience with the king, they set out, and behold, the star that they had seen at its rising preceded them, until it came and stopped over the place where the child was. They were overjoyed at seeing the star, and on entering the house, they saw the child with Mary, his mother. They prostrated themselves and did him homage. Then they opened their treasures and offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in the dream not to return to Herod, they departed for their country by another way. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga po sa inyo. Morning. Meron po isang lalaking namatay. Pagdating niya sa bituan ng langit na doon sa San Pedro, binanong siya ni San Pedro, ano yung religiyon mo? Sabi niya, isa po akong protestante. Tinignan yung libro, sabi niya, bukal sa floor, nandun yung mga kasama mo. Pero kapag dadaan ka doon sa ground floor, huwag kang matigil. Lumaki na naman po yung isa. Ano yung religiyon mo? Baptist po ako. Doon ka sa third floor, sabi yung mga kasama mo. Pero kapag dadaan ka doon sa ground floor, huwag kang matigil. Yung pangatlo lalaki, pinanong sa San Pedro, at yung religiyon mo, isa po ako public. Doon ka sa second floor, nandun yung mga kasama mo. Pero kapag dumaan ka sa ground floor, huwag kang matigil. Nagtanong po yung publiyo, sabi niya, naiintindihan mo po, San Pedro, na bawat floor ay mayroong nakadesignate na religiyon. Pero bakit? Kapag dadaan ako sa ground floor, kailangan huwag ako maingay. Sabi ni San Pedro, kasi natuloy yung mga katulad. Ang paginiwala kasi nila, pag mamay-ari nila, ang langit. Sila lang ang malilutas. Meron pong tendency sa ating mga Katoliko na maging exclusive. Minsan. Oo, nasa tunay na religiyon tayo. Opo, pag may-ari natin, pinakahawakan at katotohanan.
ni San Pablo sa ating dalawang pagbasa. Nagsapagdating ni Kristo, ang mga Hentil, ang mga pagano, kahit ang naglalalaboy ng lipunan, ay kabahagi ng kanyang katawan. Hindi lang po ang mga Kristiyano. Sa ating unang pagbasa, sinabi naman ng propeta na si Isaías, darating ang araw magliliwanag ang mga tao na bumubuhay sa dilim. At darating sila mga iba't ibang uri ng tao dahil sa iba't ibang uri ng lugar. Magdadala ng mga regalo hindi lang ito po ang Epifania. Ang kwento po ng Epifania ay hindi patungkol kung sino yung dumating, kung ano yung kanilang dinadala. Ang pinakamahalagang punto po dito ay yung katotohanan ng Diyos ay nagpakita hindi na lang sa mga huli. Magmula po kasi ng Pasko hanggang bagong taon, yung Ebanghelyo natin nagpakita lang si Jesus sa mga Hudyo. Pero ngayong araw na ito, Epiphany, mga pantas na galing sa silangan. Kapag sinabi po natin silangan, sa labas po ng teritoryo ng mga Hudyo. Ibig sabihin, hindi sila kabilang sa piniling bayan ng Diyos. Ito po ay tradisyonal na tinatawag namin tatlong halik. Pero wala na po yan sa katuruan ng simbahan dahil wala nakalagay na tatlong halik yung dumating. Pangalawa, hindi po sila tatlo yung regalo nila, pero walang kababang hindi nila yung dumating. Ang Diyos ay dumating, hindi na para sa isang langit. Ang Diyos ay hindi lang para sa isang bansa. Kaya tayo, hindi natin ipagkabayari ang dati. Hindi lang tayo maliligtas. Oo, nasa atin ang katotohanan, pero hindi mo ito garantiya ang kaligtasan. Minsan, kahit mga linyata at katoliko, magsasabuhay ang taliwas sa puso ni Kristo. Tingnan po natin yung galaw ng dalawang puso dito sa Evangelyo. Yung mga bantas, nalaman nila sa banal na kasulatan na kapag sila ay sa anak na magiging sikulo dito. Kaya ang ginawa po nila na nakita yung tala, sinundan nila ito hanggang parating ang sanggol. Sa kabilang banda, nang mabalitaan ito ni Herodes, pinatawag niya ang mga eksperto sa Biblia, mga magdadang bayan, at tinanong sa kanila saan isinila ang Mesiyas. Sa Bethlehem po. Ang ginawalan nila ng utos ng iba upang sila yung pumunta at mag-iistiga sa kanyang pagsila. Ginabayan sila ng banal na kasulatan, pero hindi sila gumalaw, nanatili lang sila noon. Ang pagkilala at paghanap sa Diyos
ay hindi pwede gawin ng ibang tao para sa iyo. Ikaw mismo ang magdidiscover nito. Kaya yung pagkakaiba nila, pareho silang ginabayan na banal na kasulatan, ang mga kantas, manaw, sunod, ang narating sa napamitas. Sa ating mga Katoliko, hindi sapat na pinanghahawakan natin ang katotohanan. Kahit alam mo ang totoo, kung hindi mo isinasa buhay ng mga ito, hindi ka rin makararating sa Diyos. Dahil po natin ang pananampalataya ay isang regalo at isang responsibilidad. Pagkasilang mo, sabi ng katisismo ng ating simbahan, meron ka ng kagustuhan, meron ka ng desire na makilala ang mahalin ng Diyos. Kasi nakatanim na sa iyo yan, pinado sa iyo yan. Pero meron kang responsibilidad upang alamin ito, upang alamin ito, at upang sa buhay ito. Kaya wala tayong karapatan na maliitin yung ibang mga religiyon o sekta. Trabaho natin sa buhay at katotohanan at pilitin natin makuha yung iba pang mga tupa na wala sa kawan ng Diyos. Ito po ang ating misyon bilang mga Kristiyan.